Kabanata 1221. Maaari kong aipangako ito sa iyo. Hindi ko ito ililipat sa mga tagalabas, paniniguro ni Erisa kay Regan. Ito ay hindi isang nakakatakot na gawain, pagkatapos ng lahat. Kung ang York Group ay umunlad sa hinaharap, ang kanyang mga anak ay maaaring magmana ng kapalaran dahil sila ay itinuturing na mga York din. Kung sakaling dumating iyon, walang masasabi si Regan tungkol dito. Ramdam ang kanyang sinseridad, nakahinga ng maluwag si Regan. Tandaan mo ang iyong mga salita. Kung ikukumpara sa iyo, ang aking salita ay ginto, panunuya ni Erisa. Ang kanyang mga salita ay may taling matalas. Medyo nahihiya si Regan. Isa, wala na akong ibang choice noon. Mas malungkot pa sana ang madrasto mo kung naging mabait ako sa iyo. Sana nalaman ko kung gaano siya ka-unreasonable. Sa ganoong paraan, hindi ko siya pinagbigyan. Ayokong marinig ang alinman sa mga ito. Kung mayroon kang ibang sasabihin, magsalita ka na. Nanlamig ang mukha ni Erisa. Ang pag-iisip lamang tungkol kay Heather ay nagpapahina sa kanyang kalooban. Sige, nagmamadaling nilunok ni Regan ang natitira niyang salita nang mapansin niya ang disdained look sa mukha ng anak. Nakapikit siyang ngumiti at nagtanong, Isa, anong nangyari sa iyo? Bakit ngayon ka pa nagpapa-inject? Sumunyap sa kanya ng walang pakialam at walang pakialam kung talagang nagmamalasakit siya o hindi. Sagot ni Erisa, buntis lang ako. Precautionary measure ang injection. Buntis ka sa anak ni Benjamin. Baka sa mukha ni Regan ang gulat at saya. Napatitig siya kay Erisa. Chan, isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa na tumataas sa kanyang puso. Magiging lolo na ba ako? Bagamat nakilala niya si Gavin at ang iba pang mga bata, ang lahat ng ito ay parang surreal sa kanya. Ramdam na ramdam ni Erisa ang kanyang pananabik, diretsyong sinabi ni Erisa, bakit ka tuwang-tuwa? Walang kinalaman ng bata sa iyo at hindi ka tatawaging lolo. Bumagsak ang mukha ni Regan. Isa, I'm really sorry. Nagsalita ako sa galit. Pinalaki kita sa lahat ng mga taon na ito. Sa tingin mo ba ay wala akong nararamdaman para sa iyo? Mariing tumawa si Erisa. Nandito ba siya para maglaro ng sentiment card ngayon? Don't play the sentiment card. We both know that's not going to fool anyone. If you have something to say, say it. Otherwise, umalis ka. Don't spoil my mood. Or I can't promise my husband won't take action against you. Para matigil ang walang humpay na kadaldala ni Regan, wala siyang nagawa kundi ipaalala sa kanya ang presensya ni Benjamin. Masaya lang ako para sa iyo. Ngayong buntis ka na, mas lalong titibay ang posisyon mo sa pamilya Graham, sabi ni Regan sa malamig na mukha na si Erisa. Buntis ka na ngayon. Huwag kang madaling magalit. Hindi maganda para sa iyo o sa sanggol. Tungkol sa pagbisita ng lola mo kaninang umaga, humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ka, ngunit nagawa pa rin niyang hanapin ka. Balak ko siyang pauwiin. Hindi ka na niya guguluhin. Naramdaman ni Erisa ang pagnanais na sabihin sa kanya na sila ni Benjamin ay may mga anak, 6 sa kanila, sa katunayan. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kanilang mahirap na relasyon, pinigilan niya ang kanyang dila. Walang kwenta kung sabihin sa kanya ang mga iyon. Nang makitang wala siyang interes sa mga sinasabi nito, nagmamadaling lumipat si Regan sa mga usapin ng negosyo. Isa, binigay ko na sa iyo lahat ng shares ko. Ngayon wala na akong kita. Pero, sa akin pa rin buong-buo ang pag-asa ng pamilya. Pwede ko bang panatilihin ang posisyon ko sa kumpanya? Kinakabahan siyang tumingin kay Erisa habang sinasabi iyon, sa takot na baka mawalan din siya ng trabaho. Nasa hustong gulang na siya, at ang paghahanap ng ibang trabaho ay magiging mas mahirap, lalo na't nasaktan niya si Benjamin. Walang kumpanyang, maglalakas loob na kunin siya. Isinaalang-alang ni Erisa ang kanyang panukala. Hindi naman masama kung panatilihin siya sa kumpanya. Gayunpaman, hindi mo maaaring panatilihin ang iyong kasalukuyang posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala. Baka sa mukha ni Regan ang kawalan ng pag-asa. Isa, mahirap maghanap ng trabaho sa edad ko. Maaari kang manatili sa kumpanya at panatilihin ang iyong sweldo, ngunit kailangan mong baguhin ang iyong posisyon, pagsingit ni Erisa. Mayroon na siyang posisyon na babagay sa kanya. Labis ang kagalakan ni Regan na maaari siyang magpatuloy sa pananatili sa kumpanya. At anong posisyon iyon? Kailangan mong magtrabaho sa departamento ng pagbebenta, mahinahong sabi ni Erisa. Natigilan si Regan. Ang departamento ng pagbebenta. Kabanata 1222. Hinihiling mo ba akong maging tindero? Napatingin si Regan kay Erisa na may di paniniwala at hinanakit sa mga mata. Oo,
Kung hindi mo gusto, maaari kang tumanggi. Tandaan lamang, walang ibang mga posisyon sa kumpanya na magagamit. At sa totoo lang, naniniwala ako na mas angkop kang magtrabaho sa frontline, sabi niya. Hindi malisyoso ang gamabay sa desisyon ni Erisa kundi, isang pagkilala sa talento ni Regan para sa pag-unlad ng merkado. Karamihan sa negosyo ng kumpanya ay kanyang ginagawa, isang patunay ng kanyang kahusayan sa pagsasalita at kakayahan sa networking. Ang galit na damaloy kay Regan ay nagpanginig sa kanyang mukha. Itinuro ang sarili niyang corpulent form, sinabi niya, mukha ba akong nabawasan sa trabahong kailangan kong tumakbo sa paligid? Ilang taon na ang nakalipas mula nang gawin niya ito. Kung tutuusin, general manager na siya ngayon. Ang kanyang pagbabalik sa departamento ng pagbebenta ay walang alinlangan na gagawin siyang katatawanan. Kung ang pagpapanatili ng iyong dignidad ay higit pa sa pagpapakain sa iyong pamilya, huwag mag-atubiling tanggihan ang aking alok. Tandaan, ito lamang ang pagbubukas sa York Group ngayon, walang ekspresyon na sagot ni Erisa. Nakaramdam ng hingal si Regan. She's trying to get back at me, hindi ba? Nagulat si Erisa nang makitang napigilan niya ang galit. Hindi niya ako pinapagalitan. Well, pasok ka ba? Malamig na tanong niya. Huwag mong sabihing hindi kita inalok ng trabaho. Ang York Group ay isang malaking kumpanya at kahit na ang sweldo ng isang baguhang tindero ay hindi dapat maliitin. Hinihiling mo ba akong maging tindero? Napatingin si Regan kay Erisa na may di paniniwala at hinanakit sa mga mata. Pulang-pula sa galit ang mukha ni Regan. Nais niyang tanggihan ang alok, ngunit ang pagputol ng ugnayan sa York Group ay isang nakakatakot na pag-asa. Kahit anong tingin niya rito, mas maganda ang pagiging salesman sa frontline kaysa sa pagiging logistics officer. Pasok na ako, ungon ni Regan sa nagngangalit na mga ngipin. Tumango si Erisa. Hindi nagulat sa sagot niya. Maaari ka pa ring ma-promote kung maganda ang iyong trabaho. Tumingin si Regan sa kanya at nakaramdam ng nakakatakot na pagkamangha. Nasaan ang mga anak ni Benjamin? Hindi ko sila nakikitang banibisita ka. Natigilan si Erisa. Pumunta na sila sa school. Curious na tanong ni Regan, are they all yours? 6 sila. Mariin siyang tinitigan ni Erisa dahilan para makaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad. He added sheepishly, I mean no offense. Curious lang ako. Pirmahan ang kontrata kung wala ka ng tanong. Kailangan kong magpahinga, paalala ni Erisa sa kanya sa malamig na tono. Si Regan ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng lakas sa harap ni Erisa. Pwede mo bang palayain si Heather? Hindi iyon mapag-usapan, sigaw ni Erisa. Napaawang ang lobby ni Regan. Wala na akong ibang tanong. Ililipat ko na ang shares ko sa iyo ngayon. Kinuha niya ang mga dokumento at umupo doon ngunit hindi niya magawang pirmahan ang mga iyon. Hindi siya minamadali ni Erisa, dahil alam niyang hindi na maaaring ipagpaliban pa ang hindi may iwasang pangyayari maliban kung gusto ni Regan na makitang malugi ang York Group. Isa, ang mga utang ng kumpanya. Tumangala si Regan sa kanya. Nag-aalala siya tungkol sa kapalaran ng York Group. Hindi mo kailangang mag-alala, may sarili akong paraan para harapin ito. Tumango si Regan. Sa panig ni Benjamin, ang York Group ay dapat na makayanan ng bagyo. Sa wakas, pinirmahan ni Regan ang mga dokumento. Habang pinipirmahan niya ang kanyang pangalan, nangingilid ang kanyang mga luha. Ang York Group ay kanyang gawain sa buhay. Ilang dekada na siyang nagtrabaho ngunit nabigo pa rin siyang panatilihin ito. Maaari kang umalis kung tapos ka. Maaari kang magulat sa opisina bukas, o kung kailangan mo ng ilang araw na pahinga, hindi namin ilalagay ang iyong sweldo, sabi ni Erisa. Ang kanyang tono ay malamig at walang simpatiya. Pinunasan ni Regan ang kanyang mga luha. I'll take my leave. Then, please take good care of the company. Hindi tumugon si Erisa at sumigaw sa pintuan, Benjamin. Nasa labas lang ng pinto si Benjamin. Nang marinig niya ang boses nito ay agad niyang binuksan ang pinto at sinilip ang kwarto. Thank goodness okay lang siya. Nang makasalubong ang matalim na tingin ni Benjamin, bahagyang nanginig si Regan. Ibinaba niya ang ulo niya at lumabas ng pinto. Kabanata 1223. Hindi niya binati si Benjamin at dirdiretsyong naglakad. Tiningnan siya ni Benjamin bago naglakad palapit kay Erisa. May ginawa ba siya sa'yo? Umiling si Erisa at tinuro ang coffee table sa malapit. Pumirma siya ng kontrata. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Benjamin. Kailangan niyang pirmahan ito sooner or later. Kahit na ayaw niya, may mga paraan ako para papirmahan siya. Hinawakan ni Erisa ang kamay niya at mahinang tumawa.
Maaaring mapagkamalan kang thug. Sapat na ang nagawa mo. Sinadya kong makuha ang York Group sa pamamagitan ng sarili kong paraan, ngunit napakalaking tulong mo, na nagligtas sa akin ng pagsisikap. Maliit na bagay lang iyon. Hindi na kailangan ng masusing plano. Ipapahawak ko kay Ethan ang mga gawain ng York Group. Tumango si Erisa. Kunin ang dokumento para mapirmahan ko ito. Pinatawag ni Benjamin si Ethan, saka kinuha ang mga papeles at ipinasa kay Erisa. Nang matapos siya ay binawi niya iyon at ibinigay kay Ethan. Ingatan mo ito. Yes, Mr. Graham. Sagot ni Ethan bago siya umalis para isagawa ang kanyang mga gawain. Nang pumasok si Sean sa silid at napansin si Ethan na nagmamadaling lumabas, tinanong niya, bakit nagmamadali si Ethan? Ano ang nangyayari? Lalabas siya para pangasiwaan ang mga gawain ng York Group. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at tumabi. Sige at gawin mo ang kailangan mong gawin. Hindi niya binati si Benjamin at dirdiretsyong naglakad. Ngumiti si Sean at binigay kay Erisa ang kanyang pang-araw-araw na check-up. Magaling na si Erisa. Panatilihin ang iyong espiritu, magpahinga ng husto, at siguraduhing inumin ang iyong gamot sa oras. Okay, isang alon ng ginhawa ang dumaan kay Erisa. Sa halip ay inaabangan niya ang pagdating ng bata, na noong una ay naniniwalang hindi na siya muling maglilihi. Matapos mag-chat ng ilang sandali sa mag-asawa, umalis si Sean para asikasuhin ang ibang mga bagay. Gusto mo bang umidlip? Nagbuhos si Benjamin ng isang baso ng maligamgam na tubig at pinakain si Erisa bago inilagay ang tasa sa nightstand. Siguro hindi, halos oras na para sa hapunan. Tiningnan ni Erisa ang oras at nagpakawala ng gulat na sigaw. Ah, ano ito? Sinulyapan siya ni Benjamin na kinakabahan, natatakot na baka masama ang pakiramdam niya. Napangiti si Erisa, wala na sigurong school ang mga bata. Bakit wala sila dito? Nakahinga ng maluwag si Benjamin dahil doon. Inutusan ko silang ihatid sa driver pauwi noong nandito si Regan. Malapit na silang sumama kay Edwin. Hayaan mo silang manatili sa bahay. Medyo mahirap para sa kanila na pumunta at umalis. Namiss ni Erisa ang kanyang mga anak ngunit nagpasya siyang ayaw niyang lumapit sa kanila. Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Hindi mo ba sila nami-miss? Awkward nang umiti si Erisa. Nami-miss ko sila, pero ayokong mahirapan sila sa paglalakbay pabalik-balik. Mas mabuting manatili na lang sila sa bahay. At saka, nasa bahay din si Lola. Hayaan mo silang makasama siya. Pagkatapos ay tawagan mo sila at sabihin sa kanila. Iniligtas ako mula sa pagiging masamang tao na hindi pinapayagang bisitahin ng kanilang ina. Sumagot si Benjamin, isang hangin ng peking sama ng loob sa paligid niya. Ikaw ang tumawag, at ako ang magsasalita, okay. Napangiti si Erisa, ngumisi si Benjamin. Nag-aatubili siyang bisitahin din siya ng mga bata, sa takot na baka maabala nila ang kanyang pamamahinga. Si Benjamin ang tumawag at nilagay ito sa speaker. Daddy, anong meron? Umalangaw ang boses ni Gavin sa kabilang linya. Busy daw siya. Sweetheart, ako ito. Ang boses ni Erisa ay kasing banayad ng isang uyayi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Uminit ang puso ni Benjamin nang makita ang malambing nitong ngiti. Ha, si Mommy naman. Bakas sa boses ni Gavin ang pinanibik na hindi nagtagal ay naakit ang kanyang mga kapatid na sumama. Sila ay sumisigaw doon para kay Erisa. Ang kanilang mga boses ay pumupuno kay Erisa ng kaligayahan. Mommy, Kabanata 1224. Napangiti si Erisa nang makita ang mga mukha nila sa screen. Sweethearts, anong balak nyo? Ang mga mukha ng mga bata ay natatakpan ng puting harina. Nagtaka si Erisa sa ginagawa nila. Gumagawa kami ng ravioli, Mommy. Dadalhin namin sila sa iyo kapag tapos na sila. Sabi ni Oliver, Mommy, tignan mo yung ginawa kong ravioli. Ang ganda nila no? Tanong ni Jessie. Naglaway ang batang babae nang makita ang nakakaakit na ravioli. Napangiti si Erisa. Ang gaganda nila. Sweetheart, gumawa ka pa para sa akin. Okay. Okay. Tuwang-tuwa si Jessie, namumula ang mukha sa papuri na katatapos lang niyang tanggapin. Mommy, baka malate tayo. Kung gutom ka, kumain ka muna ng mga prutas, sabi ni Zachary. Si Gavin, Tim, at Jasper ay abala sa paggawa ng ravioli. Sweethearts, hindi mo na kailangang pumunta sa ospital ngayong gabi. Gumugol ng oras sa lola sa bahay, mahinang sabi ni Erisa. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, 6 na maliliit na mukha ang sumikip sa screen bilang protesta. Mommy, we miss you. Buong araw na tayong hindi nagkita ngayon. Sabay tayong mag-dinner tapos,
Umuwi ka na, nakapout na sabi ni Jasper. Mommy, miss na miss ka namin. Sabi ni Gavin na nanlaki ang mata. Napangiti si Erisa nang makita ang mga mukha nila sa screen. Miss ko na rin kayo, pero napakahirap para sa inyo na patuloy na tumakbo. Manatili sa bahay ngayon at samahan ang inyong apo sa tuhod. Pagkatapos gawin ang inyong takdang aralin pagkatapos ng hapunan. Hindi mabuti para sa inyo na patuloy na bumisita sa ospital. Maraming mikrobyo dito, sabi ni Erisa. Ang mga bata ay malayang gawin ang anumang gusto nila sa bahay. Medyo boring dito at sasayangin nila ang gabi nila ng ganon-ganon lang. Maaari kayong mag-video call sa akin kung nami-miss ninyo ako, o maaari niyo akong bisitahin bukas ng umaga, sabi niya sa pagtatangkang pakalmayan sila. Nagpout ang 6 na bata sa pagkabigo. Naramdaman ni Erisa ang pagnanais na bigyan sila ng mahigpit na yakap. She managed a smile and said cheerily, "Don't be sad, sweethearts. Hindi ba ako nagve-video call sa inyo ngayon? We're still seeing each other this way. I don't want you guys to come because I'm worried. I want you to relax at home and visit me tomorrow. It's just for a night. Huwag ka na mag-explain sa kanila. Magpahinga ka na lang." Hindi na kinaya ni Benjamin na makita siyang kausap pa sila at inagaw ang telepono, handang tapusin ang tawag. I'm sure si Daddy ang pinipigilan tayo sa pagpunta sa ospital. It's not Mommy's idea at all. Pagmamaktol ni Gavin, napakapangangibabaw. I knew it. Bakit ayaw ni Mommy na pumunta tayo sa ospital? Napakabase ni Mr. Graham. Reklamo ni Zachary. Natigilan si Benjamin. Natutuwang lumapit si Erisa at sinabing, "Ibigay mo sa akin ang telepono. Gusto ko silang makausap." Mr. Graham, paano mo may tatagaw si Mommy sa lahat ng oras? Hindi mo man lang kami papayagan na makita siya. Ungol ni Zachary. Ngumuso si Benjamin. Desisyon ito ng Mommy mo, pero ako pa ang sinisisi. Ngumiti si Erisa sa kanya at inabot ito sa kanya. Bilisan mo at ibigay mo na sa akin ang telepono. Gusto naming makita si Mommy. Sigaw ng mga bata. Hindi namin mabibisita si Mommy sa ospital. Pinipigilan mo rin ba kaming i-video call siya? Ibinalik ni Benjamin ang telepono kay Erisa. She snickered. Pero salubong ang mga mata ni Benjamin, muli siyang tumingin ng seryoso. Sweethearts, hindi mo masisisi si Daddy dahil dito. Ako ang may ayaw na lumapit ka. Mommy, kumurap ka kung tinatakot ka ni Mr. Graham. Bulong ni Jasper na may pilyong kumikinang sa kanyang mga mata. Halos hindi napigilan ni Erisa ang kanyang pagtawa at sumulyap kay Benjamin, na ang mukha ay nagdilim sa pagkagalit. Kabanata 1225. Sweetheart, napakakulit mo. Ang katotohanan na ang kanyang anak ay nag-iisip na siya ay pinagbabantaan ni Benjamin ay napangiti siya ng malawak na ang kanyang mga mata ay puwang. Si Benjamin naman ay nagngangalit ang mga ngipin. Siguradong humihingi ng palo ang brat na ito. Tumawa rin si Tim. Mommy, pinipigilan ba tayo ni Mr. Graham na pumunta dahil gusto niyang makasama ka ng mag-isa? Hindi maitago ni Erisa ang pagkagulat sa tono nito. Sweetheart, paano mo natutunan ang mga ganyang bagay? Tinuruan ka ba ni Jasper niyan? Mommy, hindi mo ba ako maaring akusahan ng masamang impluensya kay Tim? Maliwanag, siya mismo ang nagsabi nito, at wala itong kinalaman sa akin. Reklamo ni Jasper. Mommy, wala itong kinalaman kay Jasper. Ako mismo ang nag-isip. Namula si Tim sa kahihiyan. Binigyan sila ni Erisa ng isang tingin ng amusement. Ako ang may ayaw na sumama ka. Wala itong kinalaman kay Daddy, kaya tigilan mo na ang pagsisi sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang pumunta kayong lahat. Mommy, ito ba talaga ang iyong ideya? Ang pagtanggi ni Gavin na magtiwala kay Benjamin ay ikinadismaya ng huli. Tinapunan ni Erisa si Benjamin ng isang nakikiramay na tingin. Totoo, dapat kang manatili sa bahay at makipaglaro sa iyong apo sa tuhod ngayong gabi. Hayaan ang iba, ihatid mo ako ng hapunan. Nang malaman na hindi iyon ang ideya ni Benjamin, ang 6 na bata ay sumang-ayon ng may pag-aalinlangan. Kung bibisitahin namin si Mommy sa ospital, tiyak na sasama si Lola. Gayunpaman, ito ay labas para sa kanya kung isa sa alang-alang na siya ay kalalabas lamang mula sa ospital. Sa palagay ko dapat tayong manatili sa bahay kasama ang Lola at huwag hayaang mag-alala si Mommy. Kapag naunawaan na nila ang sitwasyon, alam na ng mga bata kung ano ang dapat nilang gawin. Pinaalalahanan pa nila si Erisa, Mommy, magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang maglakad-lakad at huwag umupo. Humiga ka lang at huwag kang gagalaw. Mommy, masama pa ba ang pakiramdam mo ngayon?
Kung oo, kailangan mong kunin si Mr. Bailey para tingnan ka. Mommy, we'll stay at home and behave, so don't worry about US. Gagawa pa kami ng ravioli na pwede mong kainin para sa hapunan. Huwag mong tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Dahil sa labas na pag-aalaga at atensyon na ipinakita ng kanyang mga anak, tumango si Erisa na may kasamang masayang ngiti. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Si Daddy na ang bahala sa akin dito. Kahit wala siya, nasa mabuting kamay pa rin ako sa mga doktor at nurse. Ngayon, tapos na ang paggawa ng ravioli para makakain ko kaagad. Nakangiting tumakbo ang mga bata para ipagpatuloy ang paggawa ng ravioli, naiwan ang cellphone na nakapatong sa mesa. Maya-maya lang ay bumalik si Oliver para ibalik ito sa kinatatayuan para mapanood ni Erisa ang kanilang ginagawa. Mommy, ibaba mo na lang ang telepono kapag ayaw mo na kaming panoorin. I'm off to make ravioli now. Okay, pinagpatuloy ni Erisa ang panonood sa kanila sa pamamagitan ng kanyang telepono. Hindi niya napigilan ang sarili na tapusin ang video call. Ang paningin ng kanyang nakatitig sa kanyang telepono nang hindi kumukurap ay nagdulot ng isang buntong hininga mula kay Benjamin habang inilalagay niya ang isang tray table sa kama. Maaari mong ilagay ang iyong telepono sa itaas para hindi mo na kailangang hawakan ito. Umangat ang ulo ni Erisa para tignan siya bago binigay ang telepono. Gusto ko talagang gumawa ng ravioli kasama ang mga bata. Sa gitna ng boses ng mga bata, mahina nilang naririnig ang boses ni Darius sa likuran. Mukhang nandito si Dad sa pwesto namin. Sinulyapan siya ni Benjamin habang inilalagay ang telepono sa tray table. I guess so. If you feel like making ravioli, we can do it here in the hospital too. Nagningning ang mga mata ni Erisa. Talaga, baka sa mukha niya ang pananabik na nagpangiti kay Benjamin. Pero hindi ngayong gabi. May magdadala ng ravioli na ginawa ng mga bata. Malulungkot sila kapag hindi mo kinain ang ravioli na inihanda nila. Malungkot na sagot ni Erisa, ang ilan sa kanila ay para rin sa iyo. Kabanata 1226. Maya-maya, dumating si Edwin para maghatid ng hapunan na wala ang mga bata. Nang sila ay kumakain sa kama, mabilis nilang napagtanto na ang bahagi ay sobra para sa kanila. Walang paraan na makakain natin ang lahat ng ito. Bakit hindi natin yayain si Sean na pumunta at kumain kasama natin? Mungkahi ni Erisa. Marami pa ring iba pang ulam kasama ang salad at sopas na hindi rin nila natapos. Isama na rin natin ang 2 bodyguard sa pinto. Siguradong pagod sila sa buong araw na nagbabantay. Tiningnan siya ni Benjamin at mahinang sinabi, kumain ka na lang ng pagkain mo. Nakangiting tiningnan ni Erisa ang hindi pagsang-ayon sa kanyang mukha. Napakaliit, sayang naman kung hindi tayo makakatapos. Samahan mo na lang silang kumain. Hindi mo na kailangang lapitan sila. Dadalhin ko ito sa kanila mamaya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin bago hinati ang ravioli. Hinati niya ito sa 3 bahagi, isa para kay Erisa, isa para kay Sean, at isa para sa 2 bodyguard sa labas. Hindi na siya ginugulo ni Erisa at nagpatuloy sa pagkain. Masarap ang kabute sa loob ng palaman. Dinilaan niya ang kanyang lobby habang kumuha ng isa pang piraso. Ang isa ay malinaw na hindi sapat upang masiyahan siya. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Benjamin, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Namula ang pisngi niya at pinakain siya ng ravioli. Ito ay para sa iyo. Kinagat ni Benjamin ang ravioli na pinakain sa kanya at nilunok iyon. Tinitigan siya ni Erisa na may pananabik. Hindi ba masarap? Tumango si Benjamin, saka itinaas ang mga bahagi ng ravioli na hinati niya. I enjoy ang ravioli, habang dinadala ko ito sa iba. Okay. Dahil maliit ang ravioli na ginawa ng mga bata, maaari siyang maglagay ng kaunti sa kanyang bibig sa bawat lakad at tamasahin ang bawat kagat. Naglakad si Benjamin sa pintuan at iniabot ang 2 kahon ng ravioli sa mga bodyguard, na malugod na tinanggap ang mga ito. Salamat, Mr. Graham. Pasasalamat na sagot ni 17 at 18. Habang binibigyan sila ng side eye, sinabi ni Benjamin, naisip ng asawa ko na ibahagi ang pagkain sa iyo. Salamat, Mrs. Graham. Inayos nilang 2 ang sarili nila. Nang malapit na silang maghukay, itinuro ni Benjamin, ang isa sa mga kahon ay para kay Sean. Dalhin mo sa kanya. With that, bumalik siya sa kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Nagpalitan ng tingin ang 17 at 18 bago ngumiti. At narito ako, iniisip na ang parehong mga kahon ay atin. Ako rin, sagot ni 18. Dapat mong bilasan at dalhin ito kay Mr. Bailey.
Hihintayin kitang bumalik bago kumain. Binigyan ni 17 ng may pag-aalinlangan si 18. You should go. Nag-aalala ako na baka may nasa likod mo. Inis na komento ni 18. Mukha ba akong isang taong gagawa niyan? Talagang tutuperin ko ang aking salita. Kung wala kang tiwala sa akin, paano natin bilangin kung ilan ang mayroon? Inabot niya ang box kay 17 para bilangin sila. Kahit magsimula ako nang wala ka, kakainin ko na lang ang sarili kong portion at iiwan ko ang iba para sa iyo. Tsaka malapit lang naman ang opisina ni Mr. Bailey. Ilan kaya ang makakain ko bago ka bumalik? Tinitigan ng 18 ang pagiging makitid ng 17 na may paghamak. Sinuri ng 17 si 18 mula itaas hanggang paa bago nagbabala, bubugbugin kita kung manggahas kang hawakan. Sa akin, umiling si 18 bilang pagbibitiw. Ayoko. Saka lang tumakbo si 17 sa opisina ni Sean dala ang pagkain. Matapos siyang panoorin na umalis, nagsimulang kumain si 18 na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Pagbalik sa loob ng ward, napangiti si Erisa nang makitang bumalik si Benjamin. Di ba sabi mo dinadalhan mo sila ng pagkain? Lumapit si Benjamin at umupo. Tahimik siyang sumagot, tama. Ibinigay ko na ang ravioli sa 17 at 18 at hiniling kong dalhin kay Sean ang kanyang bahagi. Dinampot ni Erisa ang isang piraso ng ravioli gamit ang kanyang tinidor at itinapat sa kanyang bibig. Kumain pa habang mainit pa. Ngumisi si Benjamin. Medyo maasim. Mukhang mas gusto mo ang sa iyo na may mas kaunting pasta sauce. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Nang makita niya kung gaano siya nag-e-enjoy, pinaalalahanan niya ito, kailangan mong bawasan ang maaasim na pagkain. Kabanata 1227. Tumawa si Erisa. Kumikislap ang mga mata. Tinitigan siya ni Benjamin ng buong pagmamahal. Nang magtama ang kanyang kumikinang na mga mata sa madamdaming titig ni Benjamin, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang mga tainga. Bakit hindi ka kumakain? Anong tinatitigan mo ako? Lumawak ang ngiti ni Benjamin, habang ang mga mata nito ay tila tinatawag siyang parang sirena. Dahil hindi napigilan ni Erisa ang kanilang pang-aakit, tumalikod si Erisa sa kahihiyan upang iwasan ang kanyang nag-aapoy na tingin. Nahihiya niyang reaksyon ang dahilan ng pagkurot ni Benjamin sa kanyang pisngi. Bawal ba ako? Nakangiti si Erisa habang nakatitig sa kanya. Nang mapansin niyang hindi pa rin niya maalis ang tingin, tinukso niya, mukhang napansin mo na sa wakas ang kagustuhan ko sa maasim na pagkain. Natigilan sa komento si Benjamin nang lumingon siya sa mangkok ng pasta sauce na may madilim na ekspresyon. Dapat ay isang lalaki kung siya ay naghahangad ng maasim na pagkain. Napaawang ang lobby ni Erisa. Naniniwala ba talaga siya sa mga kwento ng matatandang asawa? Baka lalaki at babae ang kambal na dinadala mo. Tumikim si Benjamin habang nakatitig sa kanya. Sean, umiling si Erisa. Gusto mo pa ba ng isa pang anak na babae kapag mayroon ka na? Iniisip na ng mga hindi alam na lalaki si Jesse. Hindi kailanman maaaring magkaroon ng napakaraming anak na babae ang isa. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin. At hindi mo ba kasalanan na nagkamali sila ng ideya tungkol kay Jesse? Itinago pa niya sa akin. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapahina sa mood ni Benjamin. Ang hindi pagkakaunawaan ay naging dahilan upang mapahiya niya ang kanyang sarili ng maraming beses sa nakaraan. Napakamot si Erisa sa kanyang ilong habang siya ay sumagot, naiinis ka ba na marami kang anak? Parang wala akong magagawa para baguhin ang katotohanan. Tsaka wala naman akong masabi pagdating sa gender ng mga bata. Kung ipipilit niyang magkaroon ng isang babae, dapat niyang pasanin ang sarili niya. Sa kabila ng pag-iisip, hindi naglakas loob si Erisa na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Masama ang tingin ni Benjamin sa kanyang mukha. Mula ngayon, dapat magsuot ng damit si Jesse tuwing lalabas siya. Kung magiging lalaki ang kambal, isa lang ang anak ko. Walang paraan na hahayaan kung magmukhang lalaki ang mahal kong syota. Hindi nagustuhan ni Benjamin ang ideya na ang kanyang anak na babae ay mukhang lalaki. Gusto niyang siya ang pinaka-cute sa mga babae. Napansin ni Erisa ang displeasure sa kanyang mukha. Sinabi ni Erisa, whatever you say. However, you still need to respect her choice of outfit and cannot force her. Otherwise, magagalit siya sa iyo dahil dito. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Alam niyang nagtagal ang usapin at hindi ito minamadali. Tinawag niya si Ethan at itinuro, hanapin mo ako ng fashion designer. Gulat na tinitigan siya ni Erisa. Ano ang kailangan mo ng isang fashion designer? Para magdisenyo ng mga damit para kay Jesse, sagot ni Benjamin na puno ng pananabik ang mukha.
Hanggat maganda ang mga disenyo, walang paraan na hindi sila magugustuhan ni Jessie. Hindi alam ni Erisa kung matatawa o maiiyak. Kailangan mo ba talagang pumunta ng ganyan? Ang daming damit pambata sa mall. Hindi ka pa ba nakabili ng marami? Ngunit hindi sinusuot ni Jessie ang mga ito. Nadama ni Benjamin na ang mga damit ay hindi sapat. Iyon ay dahil nag-aalala siya na madumihan sila. Walang pagkakataon si Jessie na isuot ang mga ito sa labas dahil lagi niyang kasama ang kanyang mga kapatid. Higit pa rito, hindi niya kayang isuot ang mga iyon sa bahay. Binigyan ni Benjamin si Erisa ng may pag-aalinlangan. Kahit na sabihin niyang seryoso si Erisa, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ito. Maaari naming laging hugasan ang mga ito kapag sila ay marumi. Sigurado ako na ito ay dahil hindi niya gusto ang mga ito. Dahil sa pagmamatigas niya, hindi na nakaimik si Erisa. Kahit ano, nanatiling nakatutok sa kanya ang mga mata ni Benjamin. Magdidisenyo din kami ng mga damit para sa iyo. Binigyan siya ni Erisa ng side-eye habang sinusuklay ang buhok sa likod ng tenga. Marami na akong damit. Ayaw mo bang magsuot ng mga damit para sa inaanak kasama si Jessie? Tinukso siya ni Benjamin. Walang makakapigil sa kanya na makita ang kanyang anak na nakasuot ng damit. Nakuha ng mungkahi ang atensyon ni Erisa at natuwa siya sa ideya dahil bihira siyang magkaroon ng pagkakataong magbihis ng magkatugmang mga damit kasama si Jessie. Madalas siyang nagsuot ng pantalon kapag lumalabas kasama ang mga bata. Ako, hinaplos ni Benjamin ang mukha niya. Kung gayon, magdidisenyo ako ng mga damit para sa inyong dalawa. Hindi napansin ni Erisa ang eksaktong mga salita niya at ipinagpalagay niya na kukunin niya ang fashion designer na gawin ito. Kabanata 1228. Sa oras na si Ethan ay nagmamadaling pumunta sa ospital kasama ang fashion designer, si Erisa ay nasa kalagitnaan ng kanyang hapunan. Para hindi maistorbo ang pahinga ni Erisa, tumayo si Benjamin at lumabas ng ward para pag-usapan sa designer ang tema ng mga damit ng kanyang asawa at anak. Matapos maghintay ng ilang sandali, tinawagan ng board na si Erisa ang mga bata at kinausap sila ng isang oras. Nang makitang hindi pa bumabalik si Benjamin, nagtataka siyang tumingin sa pinto. Gabi na kasi, nandito pa rin ba ang designer? Nang lalabas na siya, bumalik si Benjamin at isinara ang pinto sa likuran niya. Nang makasalubong niya ang nagtatanong na mga mata nito, ngumiti ito sa kanya. Pupunta ka ba sa banyo? Umiling si Erisa. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang tagal ninyong nawala. Nako, ito ay isang maikling chat. Karamihan ay tinatalakay ko ang trabaho kay Ethan. Lumapit si Benjamin at naglinis ng basura. Sa sumunod na panahon, nanatili si Erisa sa ospital para sa pagmamasid, habang si Benjamin ay katabi niya sa trabaho at pupunta lamang sa opisina kung kinakailangan. Talagang ginawa ng mag-asawa ang ospital bilang kanilang tahanan. Babalik si Benjamin sa Yaleview. Paminsan-minsan upang kunin ang ilang mga bagay kapag kailangan ni Erisa na manatili ng isa pang 10 araw. Isang partikular na umaga, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Erisa at naramdaman pa niya ang pagkibot ng kanyang mga talukap. Sa pag-aalalang baka may nangyari sa mga bata, tinawagan niya si Gavin at naghintay ng ilang sandali bago ito kumonekta. Sa oras na si Ethan ay nagmamadaling pumunta sa ospital kasama ang fashion designer, si Erisa ay nasa kalagitnaan ng kanyang hapunan. Mommy, ano po ba? Mismo na ba kami? Ang tunog ng kanyang masiglang boses ay nabawasan ang pag-aalala ni Erisa nang mahina niyang itanong, Gavin, kasama mo ba ang mga kapatid mo? Manimham, naglalaro tayo, Mommy, gusto mo bang ipunan ko sila? Masayang tanong ni Gavin kay Erisa habang pinagmamasdan ng mga kapatid sa malapit. Ayos lang, magpatuloy kayo sa paglalaro at tandaan na mag-ingat na huwag mahulog. Paalala ni Erisa kay Gavin bago pinatay ang tawag. Dahil oras na para pumasok sila sa paaralan, ayaw niyang magambala sila. Ilang sandali pa, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang walang dahilan para tumawag siya sa bahay sa pagkakataong ito. Naging maayos sina Darius at Mary. Sa pagpapakawala ng hininga, hinaplos niya ang kanyang dibdib at iniisip kung ano ang nangyayari. Hindi nakaligtas kay Benjamin ang katotohanan na nakagawa siya ng 2 magkasunod na tawag sa telepono. Mataman niyang tinitigan si Erisa na malalim ang iniisip. Anong mali? Tumangala si Erisa sa kanya habang patuloy na hinahaplos ang kanyang dibdib. Sa kakaibang dahilan, nanginginig ang mga talukap ko at nakaramdam ako ng pagkabalisa. Parang may masamang mangyayari, dahil ba sa hindi ka nakapagpahinga ng sapat? Lumapit si Benjamin na nakakunot ang noo.
Nilagay niya ang kamay niya sa noo niya. Normal naman ang temperature niya. Hindi, ang sarap talaga ng tulog ko kagabi. Ibinaba ni Erisa ang kanyang kamay. Hindi masama ang pakiramdam ko. Mayroon lang akong nakakatakot na pakiramdam na hindi ko maalis. Hayaan mo akong kunin si Sean para tingnan ka. Sabay tawag ni Benjamin kay Sean. Hindi siya pinigilan ni Erisa, dahil naramdaman din niyang kailangan ito. Sumuko si Sean sa isang check-up at wala siyang nakitang mali sa kanya. Pinaalalahanan siya nito na huwag hayaang tumakbo ang kanyang imahinasyon at magpahinga pa. Sa isang sulok ng kindergarten, isang bodyguard ang nakahandusay sa lupa na hindi napansin ng sinuman. Kalalabas lang ni Zachary at Tim mula sa banyo nang may dumating na dalawang pigire at tinakpan ang kanilang mga bibig. Saglit na natigilan si Tim at nawala ng malay sa sumunod na segundo. Ma'am! Pilit na tinangka ni Zachary na pakawalan ng sarili habang pilit niyang sinisipa ang mga paa sa ere. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para pigilin niya ang kanyang hininga. Masyadong potent ang gamot sa panyo. Ang isang simoy nito ay sapat na para matamba siya. Binuhat ng dalawang itim na figure ang dalawang batang lalaki at umalis sa kindergarten sa pamamagitan ng dingding sa likod, iniiwasan ang mga surveillance camera sa buong proseso. Samantala, naghihintay sa classroom sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jesse. Wala pa ring bakas ng dalawang lalaking kinidnap kahit tumunog na ang school bell. Bakit hindi pa bumabalik sina Tim at Zachary? Nagtaas ng kilay si Oliver na nagtataka. Nagpalitan ng tingin sina Jasper at Gavin. Sila, masyadong, natagpuan ito kakaiba. Tahimik na nakatingin si Jesse sa pinto at nagtanong, dapat ba nating kunin sila? Kabanata 1229. O maghintay pa ba tayo ng kaunti pa? Tinitigan ni Jasper ang kanyang mga kapatid na medyo hindi sigurado. Masyadong matagal sina Tim at Zachary sa restroom. Nagsimula na ang klase, hindi pa rin sila bumabalik. May nangyari kaya? Kumunat ang noo ni Gavin habang namumuo ang pag-aalala sa kanyang puso. Dali-dali niyang tinawagan ang smartwatch ni Zachary. Walang samipot kahit ilang oras na siyang naghintay, at lalo siyang nabalisa. Hindi kumukuha si Zachary. Nagpalitan ng tingin ng mga bata na may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Subukan kong tawagan si Tim. Nagmamadaling tinawagan ni Oliver ang smartwatch ni Tim, ngunit pareho ang resulta. Lalong tumindi ang pag-aalala sa mukha ni Oliver. Hindi siya kumukuha. Logically speaking, dapat sina Tim o Zachary ang sumagot kung hindi napansin ng isa ang tawag. Sabagay, sabay silang pumunta sa restroom. Ang katotohanan na walang sumagot sa kanila ay masyadong kakaiba. Hahanapin ko sila. Sa pag-aalala sa kanyang mga kapatid, tumayo si Jasper para umalis. Pinigilan ni Gavin ang kanyang kapatid at mahinang sinabi, magkaklase pa tayo. Kukunin ko ang mga bodyguard para hanapin sila. Mula nang mangyari ang insidente sa kindergarten, pinalitan ni Ethan ang mga security guard ng mga bodyguard. Kailangan lang ipaalam ng mga bata sa mga bodyguard para tingnan ang bagay. Kung gayon, bilisan mo, udyok ni Jasper, nangangati na magmadaling lumabas upang hanapin ang kanyang mga kapatid. O maghintay pa ba tayo ng kaunti pa? Tinitigan ni Jasper ang kanyang mga kapatid na medyo hindi sigurado. Pinigilan lang ni Gavin si Jasper dahil nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala silang ideya kung ano ang sitwasyon sa labas. Kung talagang nagkakaproblema sina Tim at Zachary, delikado para kay Jasper na sumugod doon. Titingnan ko ang footage ng surveillance. May biglang pumasok sa isip ni Oliver, at dali-dali niyang inilabas ang notebook ni Zachary para tingnan ang footage. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Maaari ko ring tingnan ang kanilang lokasyon. May mga GPS tracker ang kanilang mga smartwatch. In-unlock ni Jasper ang kanyang telepono upang hanapin ang mga lokasyon ng kanyang mga kapatid malapit sa banyo. Ang kanilang lokasyon ay nagpapakita na sila ay nasa banyo. Dapat ay maayos sila. Nakahinga lang ng maluwag si Jasper nang marinig ang masamang balita mula kay Oliver. Sira ang mga surveillance camera. Pagkasabi pa lang sa mga bodyguard, sinabi ni Gavin, ipinaalam ko lang sa mga guard. Maghintay pa tayo ng kaunti. Sa kabila ng kalmado sa labas, hindi ganoon ang pakiramdam ni Gavin. Siya ay labas na nag-aalala para kay Tim at Zachary. May problema ba sila? Bakit hindi pa sila bumabalik? Nakagat ni Jesse ang lobby, namumula ang mata at basa ng luha. Magiging okay din, pang-aaliw ni Gavin sa kanyang kapatid. Maya-maya, nag-vibrate ang phone niya. Galing iyon sa mga bodyguard.
Sa sandaling kinuha ni Gavin ang telepono, isang bodyguard ang nagulat, "Gavin, hindi namin mahanap sina Tim at Zachary, ngunit ang isa sa aming mga kasamahan ay natagpuan sa lupa. Palawakin namin ang aming paghahanap." Pakiramdam ni Gavin ay lumubog ang kanyang puso sa pag-aalala. "Bilisan mo, ipapaalam ko kay Daddy ang tungkol dito. Ito ay opisyal, nagkaproblema sina Tim at Zachary." Ang pangalawang narinig ni na Oliver at Jasper tungkol sa balita, nagmamadali silang lumabas ng classroom na sinundan sila ni Jessie. "Anong nangyari kina Tim at Zachary? Hoy, saan kayo pupunta?" Tawag ng guro nang makita ang mga bata na papalabas ng silid-aralan. "Baka nawala sina Tim at Zachary." Sagot ni Gavin, saka dinil ang numero ni Benjamin habang tumatakbo palabas ng classroom para tumulong sa paghahanap sa kanyang mga kapatid. Namutla ang guro, dahil napagtanto niyang wala na siyang paraan para magpatuloy sa klase, agad niyang ipinaalam kay Robert na hanapin ang mga nawawalang bata. Nagulat si Benjamin nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Gavin. "Hello, nawawala sina Daddy, Tim at Zachary. Bilisan mo at humanap ka sa kanila." Ang pag-iyak ni Gavin ay nagmula sa mga speaker, ang pag-aalala at takot sa kanyang boses. Malungkot ang mukha ni Benjamin. Mabilis niyang sinulyapan si Erisa bago nagmamadaling lumabas ng ward. Pinagmamasdan siya ni Erisa na nagmamadaling umalis. May nangyari ba? Isang nakakakilabot na sensasyon ang pumasok sa kanyang puso. Lalo lang siyang nakaramdam ng kaba sa ginawa ni Benjamin. Kabanata 1230. Huwag kang matakot, hahanapin ko sila ngayon. Ingatan mo ang iyong mga kapatid at huwag kang tatakbo. Mahinang pag-aalo ni Benjamin kay Gavin, na kumunat ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. "Daddy, kailangan mong mahanap sina Tim at Zachary. Siguradong nasa panganib sila ngayon." Ngumuso si Gavin, na puno ng pag-aalala ang kanyang puso para sa kanyang mga nakababatang kapatid. "Sige na, huwag ka nang umiyak. May dahilan siguro ang mga masasamang loob kung bakit sila kunin. Hindi sila ganoon kadaling saktan. Kailangan mo lang alaga ang mabuti ang mga kapatid mo at hayaan mo akong hawakan ng iba. Sa ganoong paraan, makakapag-focus ako sa paghahanap kina Tim at Zachary." Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Kung gusto ng kabilang partido na patayin ang mga bata para makaganti sa kanya, hindi na sana sila gumawa ng ganoong haba upang ilayo ang mga bata sa kindergarten. Ginagawa nila ito para sa pera o para sa ibang layunin, kaya may pagkakataon pa na mahanap ang mga bata. "Sabihin mo sa akin kung kailan sila nawala." Mabilis na ikinwento ni Gavin ang lahat ng nangyari kanina. "Nasa classroom kami nang pumunta sina Tim at Zachary sa restroom. Hindi na sila bumalik nang magsimula ang klase, at hindi rin nila sinasagot ang mga tawag namin. Natatakot kami na magkagulo sila, kaya pinaghiwa-hiwalay namin ang aming mga responsibilidad para hanapin sila." Si Oliver at Jasper ay nag-check ng surveillance footage at ang kanilang lokasyon habang ako naman ay pumunta para kunin ang mga bodyguard para hanapin sila. "The surveillance camera is on unconscious, bilisan mo at kumuha ng isang tao na maghanap sa kanila." "Huwag kang matakot, hahanapin ko sila ngayon. Ingatan mo ang iyong mga kapatid at huwag kang tatakbo." Mahinang pag-aalo ni Benjamin kay Gavin, na kumunat ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. "Sige, ingatan mo ang mga kapatid mo at umuwi ka muna. Huwag mong ipaalam sa mommy mo ang nangyari." Sumulyap si Benjamin sa ward, nag-aalala kay Erisa kung malalaman niya ang pangyayari. Pinaalalahanan pa niya si Gavin ng ilang bagay bago ibinaba ang tawag at i-dial ang numero ni Ethan para magtipon ng ilang lalaki para maghanap. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya sa pulisya para mabantayang mabuti ang mga pasukan. Nagpatulong din siya kay Kingsley bago bumalik sa ward. Anong nangyari? Lalong nagpanik si Erisa nang makita ang pagmumukha nito sa pagpasok nito sa ward. May biglaang dumating sa trabaho, kaya kailangan kong bumalik at asikasuhin ito. "Magpahinga ka muna sa ospital, okay? Mag-bill para sa mga nurse kung may kailangan ka," sabi ni Benjamin bago nagmamadaling umalis para hanapin ang mga bata. Habang nagdadrive ang bodyguard, umupo si Benjamin sa likod at tinignan ang kinaroroonan ni Tim at Zachary. Sa kanyang pagtataka, ipinakita nito na nasa kindergarten pa sila. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Nabigo ang mga bodyguard na mahanap ang mga bata matapos hanapin ang buong kindergarten, ngunit makikita sa kanilang mga lokasyon na nasa compound pa rin sila. Mukhang ang kabilang partido ay sapat na maislan upang alisin ang mga GPS tracker sa mga bata. Hindi sila ordinaryong kriminal. Habang sinusuri ni Benjamin ang surveillance footage, kinausap niya si Ethan sa telepono.
Kumusta ang lahat? Sa tabi mo, Mr. Graham, inayos ko na ang mga lalaki na magbabantay sa bawat tarangkahan at daan. Lalabas ako para maghanap kasama si Jack at ang kanyang koponan. Mr. Graham, inayos ko na ang mga lalaki na magbabantay sa bawat tarangkahan at daan. Lalabas ako para maghanap kasama si Jack at ang kanyang koponan. Matapos pakinggan ang ulat, sinabi ni Benjamin, ang mga lalaking kumuha kina Tim at Zachary ay hindi ordinaryong tao. Mayroon silang mga kasanayan sa contra-reconnaissance. Tumutok sa paghahanap ng mga taong. Ganoon. Alamin kung sino man ang naging aktibo sa Delmore. Tawagan ako kung mayroon. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Binaba ni Ethan ang tawag at binigay ang mga order. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin at may emosyong tumitig habang nakasandal sa likod ng upuan. Wala mula sa surveillance footage sa intersection. Parang naglaho sa hangin ang mga bata. Dalhin mo ako sa istasyon ng pulis, utos ni Benjamin. Dahil wala pang mga pahiwatig, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Tiyak na tatawagan ng mga kidnapper si Benjamin kung siya ang dahilan ng kanilang mga aksyon. Samantala, umaandar ang isang construction truck sa maangin na kalsada ng bundok. Hindi nagtagal, huminto ito sa harap ng isang kubo, at may mga lalaking nakaitim na nagdala ng dalawang walang malay na bata sa loob. Itinali nila ang mga bata at inilagay sa isang sulok. Kailangan pa ba tayong mag-ingat? Mga bata pa lang sila, reklamo ng isa sa kanila habang may pinapasok sa bibig ng mga bata. Agad na tumugon ang kanyang partner, mga anak sila ni Benjamin Graham. Pinakamabuting mag-ingat.